Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Dante, ngunit bago tayo mag-umpisa, ay huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salamat! Ako si Dante, Miss Layla, isa akong nurse sa kilalang hospital dito sa Quezon City. Ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa isang mall bilang admin staff. Mayroon na rin kaming sariling bahay dito sa Quezon City. Miss Layla, ito talaga ang unang ipinundar namin na mag-asawa dahil parehas kaming regular na sa trabaho. Maswerte nga kami dahil may nagbenta sa amin ng bahay kahit luma at sira-sira pa at kami na lang ang nagpaayos. Kaya binenta sa amin ng murang halaga. Matagal na kaming nagsasama ng asawa ko, Miss Layla, ngunit hanggang ngayon ay wala pa kaming anak at nasa 30 plus na ang aming edad. Nagpa-check up na kami noon sa doktor pero nalaman namin na may problema ang asawa ko. Ngunit ganun pa man tanggap na namin iyon, Miss Layla, at hindi iyon nakaapekto ng pagsasama namin ng asawa ko. At plano namin na mag-ampon na lamang. Isang araw, nakatanggap kami ng balita mula sa family side ng asawa ko sa probinsya. Tumawag kasi yung kapatid ng asawa ko na si Ate Brenda na nagkaroon daw ng problema yung bunsong anak niya na si Shane dahil nagdadalang tao daw ito. Ang masaklap pa daw ay ayaw panagutan ng lalaki na nakabuntis sa kanya at nagtago daw ito sa malayong lugar. Nang malaman ko ang balitang iyon ay napailing na lang ako. Sayang ang batang iyon, ang ganda pa naman ni Shane, tapos ganun lang yung mangyayari sa kanya. Sa bagay, nasa tamang edad naman na siya. Dahil 18 taong gulang na siya, ngunit hindi pa rin dapat na ganun ang nangyari sa kanya dahil masyado pang maaga at nag-aaral pa lamang siya. Istrikto naman si Ate Brenda pagdating sa mga anak niya. Pero ewan ko ba kung bakit nangyari iyon kay Shane? Siguro dahil na rin sa katigasan ng ulo kaya nangyari yun sa kanya. Iba na rin kasi ang takbo ng isip ng mga kabataan ngayon. Nakiusap si Ate Brenda sa aming mag-asawa na kung pwede ay dito muna tumira sa bahay si Shane hanggang sa makaanak siya dahil umiiwas si Ate Brenda sa kahihiyan sa kanilang lugar kapag nalaman ng mga tao doon. Mayroon din kasing iniingatan si Ate Brenda na pangalan sa kanilang lugar dahil isa siyang school principal sa malaking eskwelahan sa bayan nila. Gusto ni Ate Brenda na habang hindi pa nahahalata ang tiyan ni Shane ay papupuntahin na niya ito sa bahay. Naiintindihan naman naming mag-asawa si Ate Brenda. Mahirap din naman kasi yung sitwasyon niya, isa siyang ginagalang sa lugar nila. Tapos malalaman ng mga tao na ganun ang nangyari sa anak niya, nakakahiya, di ba? Hindi na kami nagdalawang isip ng asawa ko, Miss Layla, kaagad kaming pumayag sa pakiusap ni Ate Brenda na dito muna sa bahay titira si Shane. Saka isa pa, malapit si Shane sa aming mag-asawa dahil siya ang paboritong pamangkin ng asawa ko. Nakakalungkot nga lang isipin na ganun ang nangyari sa kanya. Pero wala na tayong magagawa pa dahil nangyari na yun kay Shane. Hindi na maibabalik pa, tulungan na lang para makabangon siya ulit. Bata pa naman siya, pwede pa naman niyang ituloy ang pag-aaral niya pagkatapos niyang manganak. Lumipas pa ang mga araw, magbabiyahe na nga si Shane mula sa probinsya. Inayos na rin naming mag-asawa ang magiging kwarto niya sa bahay. 3 kasi, yung room sa bahay. At hindi rin naman nagagamit ang 2 room, yung isa na lang ang gagamitin ni Shane. Night trip ang biyahe ni Shane, at dahil may trabaho ang aking asawa, ako ang inutusan niyang magsundo sa terminal. Panggabi kasi ang pasok ko sa panahong iyon, pagkalabas ko ng umaga ay dumiretso na ako sa terminal ng bus upang sunduin si Shane. Mabuti na lang at maaga ang out ko, pagdating ko sa terminal ng bus ay nandoon na pala si Shane na naghihintay sa akin. Sabi niya, kakarating lang daw ng bus na sinakyan niya at nakita ko na marami siyang mga dala. Agad akong kumuha ng taxi at binuhat yung mga dala niya. Marami kasing pinadala si Ate Brenda na pasalubong mula sa probinsya. Habang nasa taxi kami, Miss Layla, hindi ko maiwasan ang mag-isip nang hihinayang talaga ako kay Shane dahil ang ganda niya pa. Maputi at mayroon siyang maamong mukha na parang walang kamuwa-muwang sa mundo. Naisip ko rin na maswerte yung lalaki na nakabuntis sa kanya dahil nakuha niya ang ganitong kaganda na si Shane. Kaya lang may pagkatorpe din kung sino man ang lalaking iyon dahil hindi niya hinarap ang pananagutan niya. Kung ako siguro ang lalaki na yon ay hindi ko talaga pakakawalan si Shane dahil ang ganda niya. Pagdating namin sa bahay ay ipinakita ko sa kanya ang magiging kwarto niya. Nagustuhan naman niya ito dahil malinis. Pagkatapos nun ay kumain na kami, nagluto na kasi ang asawa ko bago siya pumasok. Sinabi ko kay Shane na magpahinga muna siya pagtapos naming kumain at ako naman ay matutulog din dahil papasok pa ako sa gabi. Lumipas pa ang mga araw, medyo nahahalata na ang tiyan niya.
Naging comfortable naman si Shane sa pagtira niya sa bahay dahil kumpleto naman ang gamit doon at hindi siya naboboring. Sa gabi ay ang asawa ko ang kasakasama niya sa bahay at sa umaga naman ay ako ang kasama niya dahil palaging panggabi ang pasok ko. Minsan nga ako ang sumasama sa kanya sa tuwing may schedule siya ng check-up sa doktor dahil may pasok ang asawa ko. Napagkakamalahan pa ako ng doktor na ako ang ama ng dinadala niya at nagtatawanan na lang kami ni Shane. Habang tumatagal si Shane sa bahay, Miss Layla, hindi ko rin maiwasan minsan ang matukso sa kanya kahit ganun na ang kalagayan niya, lalo na kapag dadalawa lang kami sa bahay. Bilang isang lalaki ay makakaramdaman talaga ng ganun kung ganito naman kaganda ang palaging kasama. Ngunit ganun pa man ay nilalabanan ko ang nararamdaman ko. Hindi dapat ganun dahil pamangkin siya ng asawa ko, dapat ay tulungan namin siya na makabangon muli. Isang araw pagkadating ko mula sa trabaho ay kinausap ako ni Shane habang kumakain kami. "Tito, may itatanong po sana ako pero nahihiya ako." Wika niya sa akin. "Ano yon, wag ka nang mahiya, sabihin mo na sa akin." Sagot ko naman. "Kasi po tito, sabi ng friend ko kapag daw hindi nadidiligan si baby ay hindi daw siya mabubuo, totoo po ba?" Muling wika niya sa akin. "Wag mo sanang sasabihin kay tita, baka magalit sa akin yun na nagtanong ako." Dagdag pa niya. Nagulat ako sa tanong niya. "Miss Layla, napaubo na lang ako sa narinig ko mula sa kanya habang kumain ako at hindi ko maiwasang matawa. Ngunit hindi ko na lang ito pinapahalata sa kanya. Hindi ko alam kung pinagtitripan lang siya ng friend niya at halata pa talaga na walang kamuwang-muwang ang babaeng ito. Hindi ko alam, hayaan mo at itatanong ko sa kaibigan kong doktor." Sagot ko na lang sa kanya. "Thank you, tito. Basta wag mo sabihin kay tita." Muling wika niya. Tumango na lang ako, Miss Layla, at hindi ko pa rin maiwasan ang matawa. Dumaan pa ang mga araw, dumating sila Ate Brenda sa bahay upang bisitahin ang anak nila. Napag-usapan din namin na dito na lang itutuloy ni Shane ang pag-aaral niya ng college kapag maipanganak na niya ang baby niya. Hindi nagtagal ay bumalik din sila Ate Brenda sa probinsya. Mas maigi na rin siguro iyon na dito na lang siya mag-aaral at para na rin makaiwas ng anumang issue sa lugar nila. Isang araw habang nagpapahinga ako sa salas ay lumapit si Shane at umupo sa tabi ko. "Tito, ano pong balita sa tinatanong ko sa'yo?" Sambit niya sa akin. "Wala nun ang asawa ko dahil nasa trabaho ito." Nagulat ako sa sinabi niya. Akala ko kasi wala na sa kanya yung topic namin na yun nung nakaraan. Hindi ko akalain na muling itatanong niya ito. Upang matigil na ang pangungulit niya sa akin, ay pabirong sinagot ko na lang siya ng, "Tama yung friend mo, hindi mabubuo si baby kapag walang dilig." Natatawang wika ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng biro kong iyon sa kanya, Miss Layla, hindi ko akalain na sineryoso pala yun ni Shane. Pansin ko ang pagkalungkot sa mukha niya at maluhaluhang mata niya. Tinanong ko siya kung may problema ba, ngunit sabi niya, wala naman daw, at saka siya tumayo at pumasok sa kanyang kwarto. Nagsisi tuloy ako, Miss Layla, kung bakit ko pa kasi biniro ng ganon. Nag-alala tuloy ako kay Shane. Gusto ko sanang kumatok sa kwarto niya upang alamin ang kalagayan niya. Ngunit naisip ko na baka stress lang siya, kaya hinayaan ko na lang. Kinabukasan pagkadating ko sa bahay, muli akong kinausap ni Shane. Sabi niya, nag-aalala daw siya sa kalagayan ng kanyang baby. Paano na daw kung hindi ito mabubuo? Baka lalabas ito na kulang ang kamay. Iniisip pa rin niya yung sinabi ko sa kanya kahapon. Natatawa talaga ako sa kanya. May pagkaisip bata pa rin siya. Dagdag pa niya, hindi na daw niya makontak yung ama ng dinadala niya na magpupuno sana sa baby niya. Maya-maya pa ay naiiyak na siya habang idinadaing ang problema niya sa akin. Akala mo naman ay napakalaking problema yon hanggang sa may pumasok na kalokohan sa utak ko. Pwede akong tumulong sa problema mo. Wika ko sa kanya. Talaga tito, pwede mong diligan si baby? Diretsahang sagot niya sa akin at tumango naman ako. Nabigla nga ako sa sagot niya, Miss Layla, dahil nauna pa siyang magsabi. Sabi niya mag-ready lang daw siya at maliligo daw muna siya. Nang marinig ko iyon ay mas lalong lumakas ang loob ko, Miss Layla. Sa oras na iyon ay iba na ang nasa isip ko at sa pagkakataong ito ay hindi ko na talaga mapipigilan ang sarili ko na matagal nang may pagnanay kay Shane. Ilang minuto pa ay lumabas na siya mula sa banyo na nakabalot ng tuwalya. Wala na akong sinayang na oras pa. Miss Layla, nawala na ako sa aking sarili sa oras na yon. Agad akong tumayo at hinila ko ang kamay niya patungo sa kanyang kwarto. Doon ay inihiga kama at tinanggal ko na. Ngunit sabi niya,
Dahan-dahanin ko lang daw at mas lalong nagpagigil sa akin nang marinig ko iyon mula sa kanya. Ginawa namin ni Shane sa araw na iyon ang hindi dapat gawin ng paulit-ulit. Ako ang naging solusyon sa problema niya, Miss Layla, at araw-araw naming ginagawa iyon sa tuwing dumadating ako mula sa trabaho. Nang makapanganak na siya ay napagkasunduan namin na kaming mag-asawa ang tatayong mga magulang ng sanggol at nagpatuloy naman si Shane sa pag-aaral niya ng kolehiyo. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Shane, Miss Layla, habang nasa bahay siya. Naputol lamang iyon nang makapagtapos siya ng pag-aaral hanggang sa nakapag-abroad siya. Sa ngayon ay may asawa na si Shane at nanatiling lihim pa rin ang nangyari sa amin noon. Tuluyan na rin namin na inampon ang kanyang anak dahil walang kakayahan ang asawa ko na magkaanak. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at i-like ang video. Salamat. Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Dante, ngunit bago tayo mag-umpisa ay huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video.